ni nahulma. Mao ni siya ang tulo sa nga Dios, ang Amahan, Anak o Espiritu. Kini nga itong Diyos, usaraman, pero tungod sa iyang pamatigayon, nahimo siyang tulo. Siya ang Amahan, siya ang Anak, siya po ng Espiritu. Ang Espiritu, mga pinasangang pagpadayag sa tulo sa nga Diyos. Kaya diha sa Espiritu, mamanang si Kristo nga niagi kay gaya. Diha sa iyang pagkatao, tuhanon kinabuhi, pagkalansang sa krus o pagkabanhaw. Sa ito pa, kung maingon kanita nga malangkubon sa tanan, nagpasabot lang sa naapil na ang kahikayan na iyang nagiyan. Dakong kahikayan na iyang nagiyan, o gyud itong pagsulod niya sa kamatayon. Ay balot ang atong Ginoo, wala man mamatay, wala patya kay kriminal, wala patya kay gimartir. Kundili, ang kamatayon, bahin man di ay sa pamatigayon sa Diyos. Kay dili pwede nga maluwas ang tao kung wala'y matubos. Sibuhanon, 9:22, wala may papasaylo sa sala kung wala'y pagula sa dugo. Kung saon-saon man aron matumang nagkatupsanan, ang Diyos wala may dugo, wala'y unod, wala'y buko. Nga naman, Espiritu man ang atong Diyos. Ang saon man niya pagtuman siyang pamatigayon nga mahulma si Kristo sa sulod. O nagihagi siya o kahikayan mga igsoon. Dahil na Ginoo, kinahuman naman 2,000 anyos na nilabay o nagpaimuslan nato ang tanang buhat nga nahuman sa atong Ginoo. Niana siya sa atong sulod, ingon ng Espiritu nga naghatag sa kinabuhi, pinaagi sa pag-anak nato pag-usap. Nasa adlaw 54 mga igsoon. Ang nahulman si Kristo sa sulod nato, kanaman mahingkod si Kristo sa sulod nato. Dahil una, gipanganak si Kristo nganin nato sa paghinulsol o pagtuo nato niya. O unang hanang para nga si Kristo mahulma sa sulod. Kanang mahulma sama na sa pagpadayag. Unya kanang pagpadayag, kanang si Kristo magkapuyo na sa sulod nato. Ang pagutana, kanus naman siya nagkapuyo sa sulod nato. Amen. Una, naginulsulta. Nulsulta sa ato mga sala, dahil nituot na si Kristo namatay alang nato. Praise the Lord. Automatic nga si Kristo nagpuyo na sa sulod nato. Mao kini ang pagkaingugso pag-usap. Ang pagkaingugso pag-usap ay una, ipanganagda sa atong ginikanan sa unod, sa atong maan o kinaan. Dahil ikaduhang pagkaingugso, amen, ipanganagda sa Diyos. Sa dihang ipanganagda sa Diyos, sa paghinulsol na to, pagtuo na to, amen, si Kristo naa sa sulod na to. Asa man, naa sa atong Espiritu. Kung sa atong Espiritu, human mabuhi sa tulong sa Diyos, ingon nga Espiritu nga managkubod sa tanan, mga patay ta nga gibuhi sa Ginoo. Mari ingon si Efeso Kapitulo 1 nga sa una mga patay mo, pero karon nabuhi na. Tungod sa una, katubsanan nga gihimo sa Ginoo sa cross, o siya ang pagkabanaw nga nahimot siya ang Espiritu nga maghatag sa kinabuhi. Kung sa maning pagkahulma mga igsoon, klaro kayong detalye sa adlaw 5. Ang mahulma si Kristo sa sulod nato kanang patuhupon siya sa atong pagkatao o pasurupan sa mga bahay nato sa sulod. Natay mga bahay sa sulod, walang pagyud ni matandog. Pagkaimugso nato ang atong Espiritu na buhi, pero kining kalag ang atong nahunang pagbati pagbuot, daan paghihapon. Pero aron mabago ni, kinahanglan ni nga masurupan. Masawa ang pagpasulod. Ang trabaho ni sa tulong sa Diyos, pero kinahanglan sabta nga mabulig. Mao nang ni kabuntag, matagyon ta, matata sayo, may makampo ta sa Ginoo, tawag tas ngalan sa Ginoo, may pagmulos ta sa morning revival, kaya tibuok adlaw na kinabuhi ta sa kanang madaogon nga kinabuhi. Na adlaw-adlaw na kinabuhi ta diha ni Kristo. Matag panahon nga magampo ba sa ta sa tulong, tawag ta sa ngalan sa Ginoo, masurupan ta mga igsoon. Na unsa may naa sa sulod nato, mo ning atong nauna pagbati pagbuot. So wala pa ta maluwas kini atong nauna pagbati pagbuot, daan kayo o iya ni sa kalibutan. Mubati ni mohuna-una ni sa mga butang sa kalibutan, mubati sa mga butang sa kalibutan,
o mudisidir sa mga butang sa kalibutan. Walay labot ang Diyos, pero salamat kay Nanay Kristo sa sulod nato. Hallelujah, pinagi sa pagpatahog adlaw-adlaw, magkambyo ang ato una-una. Dili na kalibutanon, dili na unod-non, dili na masalanon, mansalaman. Hallelujah, nagpadayag nata o Kristo. Nato pa din kanang mapanagiyan ni Kristo at tibok nato pagkatao, pagkahulma man niya sa sulod nato. Nahulma na ba si Kristo sa sulod nato? Gamay. Ato espiritu, wanay problema. Naanay tulo sa Diyos ingon nga kinabuhi nga nadawat nato. Pero ang atong pagkinabuhi ang adlaw usahay ma-question pa atong silingan. Maingon pa kanang murag sawayon ta nila ba? Balo-balo. Balo-balo Kristohanon. Kaya nasayon lang isgot sila nga kini Kristohanon di ay habog kayo ang pagkinabuhi. Kaya magkalungog sila nga naatas daan, murag matingala sila. Wala pa rin siya kumplito na napanag-iyag yun ang tibok niyang pagkatao. Kanang pulong na hulma, napasabot nga nga itong nauna, pagbating pagtuon, na angko na yun, kumplito ni Kristo. Kaya doon ay laing termino gigamit din aron makabalay si Kristo sa atong kasing-kasing, kinahanglan magkapuyo siya sa sulod nato. Ang pagpuyo, wala na problema. Naanan, nga naman, naimugso naman ang pag-usap. Pero ang Kristo nga nagpuyo sa sulod nato, gamay pa. Gamay pa. Igo lang siya na mura ba o kanang bata nga nasa nagkuhangkan sa inahan. Nana ang bata, pero di pa kalakaw, di pa kasulti, wala pa'y mahimong. Nga naman, di pa gani mahila o kasa na liwat. Ang bata, kinahanglan ang timanon, patubuon, inigtubo na niya, mahantong na siya, makapadayag na siya sa iyang ginikanan. Bingo na ang ubang silingan nga, wag yun ikaw pangutana, liwat yun sa papa, liwat yun sa mama. Nga naman, kaya anak po siya sa papa o mama, diya sa mga muliwat. Alang-alang na ito silingan muliwat, muliwat yun sa ginikanan. Nagpasabot ni nga, pagka ibukso na ito kung sa Kristo nga na sa sulod na ito, kita mismo, ang Kristo nga na nato, dili pa yung hangtong, di pa maila, di pa makapadayag. Pero sa inadlaw na itong pagsinati, pagmimulo sa kadato, alam-alam, amen, natuhupan ta, alam-alam, manitubo ta, praise the Lord. So naman, nagbalay na si Kristo sa sulod na ito. Kung magbalay na si Kristo na ito, may isuon, wala na tayo atong una-una, wala na tayo atong pag-uod, wala na tayo atong pagbati. Yan naman, si Kristo naman ay magkukumpag sa atong tibuok pagkatao. Pero dili pa kami siya nagkabalay sa sulod na to. Sa totoo, wala siya labot na to. Mura nagbisita ang Ginoo na to. Pero, kung naanag yun, nagbalay na sa atong sulod, siya na itagiya sa atong tibuok pagkatao. Muna nga, kay ikaw may tagbalay, di natural, magkasulod ka sa nagkailangang maglawak. Nga naman, ikaw may tagbalay. Pero bisita na ka, anak ang kalingkod sa sala. Di ka magkasuloy-suloy sa mga kwarto sa maong balay. Mga ison, kung bago patang naluwas, si Kristo mura bisita ka. Wapay labot sa tunahona, pagbati pagbuot, mga lawak sa atong pagkatao. Pero mahamtong na ta, amen, masulupan ang yung tao, Kristo sa tibok na itong pagkatao. Hallelujah, magkakumparo na siya sa tibok na itong pagkatao. Muna, hindi mo ni Pablo sa Galatia 2:20, nga dili na ako nabuhi, kundi si Kristo na ang nabuhi sa sulod na ako. Kining pagkasultian, nanin sa hakog nga kanang lihir sa atong Kristohanong kinabuhi. Pagsugod yun ta sa inadlaw nga pagmimulo sa kadato sa Ginoo aron mahamtong ang atong Kristohanong kinabuhi. Matod pa sa liturgy, ang kahulma si Kristo sa sulod nato kanang masagol si Kristo sa tibok natong pagkatao. Kung sa tibok natong pagkatao, espiritu, kalag o lawas. Pagkaluwas nato, nasagol na siya atong espiritu. Pero ang atong kalag na kailangan pa niya sa pagpasurog, pagpatuhog, at lagaw, hangtod sa atong lawas nga si Kristo na yun mo ay mapadayan. Doon ito bang kusganon kayo ingon na hallelujah, nahulma na si Kristo sa sulod na ako. Pero dili tibuok pagkatao. Nga naman, kaya sa ilang trabaho,
diretso na maglataw. No? Adto sa panginabuhi, adto sa bisan unsay iyang buhaton, nya wala man ni Kristo. Di man siya mo niya Ginoo. Mumadto pa ka sa mulabi. Ginoo, paliton ba ni nako Ginoo? Diretso na magtagpalit. Sa ato pa, wala pa yung Kristo na nakaangkon yun sa itong tibuok pagkatao. Pero di lang tamaluyan na magsubo ng isuon kay kumplituhon yun ang daluwasan sa Ginoo din nato. Wala'y problema sa Espiritu, ang kalagi ng transforma ang lawan-law, niyang atong lawas ko. Amen. Kung napuno ng iyong Kristo, tibok nato pagkatao, ang binuhatan sa atong lawas, magpalayag na kiyon ni Kristo. Dahil sa libre, ang pulong ni Pablo bahin sa pagkaulman ni Kristo sa sulod, sa mga magtotoo, nagpasabot nga giumulan ta Kristo. Amen. Kanala yung pagkaulma ni Kristo sa sulod sa mga magtotoo, nagpasabot o giumulan ta o Kristo. Amen. Dayon sa katapusan na nitabdo ang pulong mahulma sa Galacia 4:19 sa pulong dagway sa 2 Corinto 3:18. Kini dagway, di ba gibuhat man ta sumala sa dagway sa Dios, pero nawatan man ta si Maya, walay pagpadaya tungod sa sala. Pero salamat kay recover ni mga iso tungod sa atong pagkaluwas, o niya dili ba gyud kumpleto na recover. Nanuman, kaya tulong sa Dios na nakaukupan sa atong espiritu. So kinahanglan pa siya na magkaukupan sa atong mahuna sa atong pagbati o pagbuot. Ang katapusan sa atong size, ang mahulma si Kristo sa sulod nato, kanang mabag-o ang tulog kabahin sa atong galat. Atong una-una, pagbati o pagbuot. Maunay hinadlaw nga kaluwasan, ikinalang buhaton nato, pinaagi sa atong pagpangulo sa tulusan ng Diyos. Then, kining sa Roman 6, kinahanglan yung mahulma si Kristo sa sulod nato, aron mahimutang mga anak na hingkod nagpanugigon o mga manunod sa panalangin isaad sa Dios o aron mahamtong ta sa Dios ng pagkana. Mao ni ang samputanan sa kanang mahulma si Kristo. Unsa tay primero pagkahulma ni Kristo, pag-anak nato pag-usab. Dahil inadlaw ng kaluwasan nga mapatuhog sa atong nahona pagbati pagbuot dayon mahantong ta diha sa kinabuhi.